Welcome back to many prizes. Nako, andito na ang labanan ng mga alerto, madidiskarte at mabibilis. Kaya tayo na't maglaro ng Ball Pick Up! Ang ating pong players sa red team, sina Rose and Benedict Adjosa. Go, go, go! At sa blue team naman, sina Sarah, Lawrence at Ponytail. Yes! At syempre po, tawagin na rin po natin ang kanilang mga team leaders. Pasok! Ayan, go! Kailangan. Yes. Yes. Silip-silip ang tawag dyan. Kaiba, kaiba. Yes. Yan, abal. Aba, akalain mo. Palaban ang blue at ang red team, si Arthur at si Steph. Ang mga team leaders sila, ang mga Survivor Philippine Celebrity Double Showdown castaway, sina Arthur Solina para sa red team at si Steph Prescott naman para sa blue team. Yes, at of course, simple lang po ang mga mechanics ng ating game. Gamit po ang higanting chopsticks, yung ginagamit nila sayo-sayo kanina. Ito po ang kailangan ninyo na malipat lang po ang mga rubber balls sa kabilang container. Ayan yan. So, pag nalipat nyo na po, i-shoot nyo lang doon sa butas. Ayun, sa kung ano mang katanungan namin, tandaan, bawal po hawakan ang mga bola. Ayan. Ang pinakamabilis na makapaglipat ng tamang kulay at bilang ng mga sasabihin namin at una maka 3 points ang siyang mananalo. At dapat hintayin niyo muna ang aming hudyat, ang go, bago kayo mag-start. Tandaan niyo yan, okay? Ready na ba kayo? Yes, importante ang go ha, tandaan! Ball Pick Up na! Ito na ang una kong katanungan. Good luck! Blue and red team, good luck. Isa lang ang kailangan ko. Okay, ayan. Kapag wala ka nito sa Amerika, TNT ang tawag sa'yo. Pero kapag meron ka nito, US Permanent Resident Card, ikaw ay blank card holder. Ayun. Go! Ayan, naglalaban po mga survivor. Na si Steph. Aba. Yes. Hop! And Hop! Arthur, naku, si Arthur nandun na. Ayan na. Ayan. Okay, Steph. Okay na. Ano, Teka lang. Steph? Okay Hindi, na po. first time pa lang naman. Ay, sandali. Kakausapin ko lang si Steph, ha? Steph, nag-start na po Ayun. tayo ng laro. Tapos na yung ano. Okay, 1 point para sa red team. Yes. At wala namang point para sa blue. Pwede bang humabol? Huwag kayong mag-alala. Ito na ang second question. At ang second question po natin ay madalas sabihin ito sa mga keys ng piano. Ebony and ivory ang madalas itawag dito. Pengi naman ng dalawang kulay na ito. Go! Ayan na po. Nagko-concentrate na po sila mga kaibigan. Ayan, nagtatawag na julong. Okay, pinulot. Oh, wala pa rin. Alright, focus Kailangan medyo girl. bilisan natin ng konti. Relax. Ayan, nakakuha na ng isang bola ang blue. Teka, bakit dalawa yung bola ang dala? Hindi. Ay, dyan pala yun. Nakaisa na po. Okay, nasa na. ayan. Tingnan natin ngayon. Alright, isa pang kulay. Kailangan ibang kumuha. Okay. Ayan. Kailangan alt yan. Oy, sigurado ka pa dyan sa kulay mo dyan? Ayan. Tingnan natin. Ayan. Nako. Okay. Ay. 2 points para sa red team. At wala pa rin points ang blue. Okay, 3 player ang magpapabilisan dahil 3 bola ang kailangan ko. Alright. Bukod sa dilaw na kulay ng mga bituin, ano ang 3 kulay ng bandila ng bansa natin? Go! Ayan. Ngayon natin masusukat. Ayaba. Sa red team, inuna na nila. Oh, okay. Ayan na, inuna naman dito ang... the yellow. Ay, ayan. Sige, wasi-wasi. Magaling itong mga to. Galing. White. Okay, white. Okay, tingnan natin. Alam mo to si Arthur, parang minamali lang ang ball. Oh, meron na rin white. Tingnan natin kung sino mauna. Ayan na, na-excite na ako. Grabe. Oh, yes. Oh, eto na. Excited na ako. Focus lang. Ayan. Kailangan ng focus. Ayan. Okay. May mga ganun. Tapusin mo na. Oy, tapos na ba yan? Di ba
Masyado. Uulitin ko yung tanong, ha? Sabi ko, 3 players ang kailangan ko. Bukod sa dilaw na kulay, Hindi rin sila... oo. ano pa ang kulay ng flag natin? Hindi na kailangan yung dilaw kasi bukod sa dilaw nga, Hindi baka- nakikinig. Panalo ang red team at kayo ang makakakuha ng 10,000 pesos. At para naman po sa ating blue team, Eto, meron din 10,000. po sila 5,000 pesos. Yan. Thank you. Congratulations sa blue and red team. Steph, halika anak. Arthur, baka gusto nyo mag-promote. Unahin na natin si Steph kasi Sige. parang hindi nakapaglaro eh. Ano ba yan? Hindi naman ako nakapaglaro. Sabi ko sa'yo, makinig na lang kayo sa tanong, ako na lang tagakuha. Eh narinig ko sabi, oh dilaw, dilaw. Ayan, hindi. Maraming salamat sa pag-inibita sa amin dito sa Money Many Prizes. Every time na mag-guest ako dito, sobrang saya. Arthur, Yes, thank you sa many prizes. Legacy Monday to Fridays. maraming salamat sa mga guests natin. Teka, Rian, anong balita mo dyan? Salamat, Paolo. At saka, salamat din po sa Michael Antonio Shoes and kay Stephanie Tan. Ngayon, this week, isang sumulat sa Dear Ninong ang muli na namang magpapaantig sa ating mga puso. Siya ang batang si JR. Napunta siya sa pangangalaga ng kanyang butihing tiyahin nang maulila siya. Ang kanilang kwento, narito po. Diyan ang mama nila nakalibing, nanay nila. Kasi nung namatay nga, nagkahiwalay na rin nga sila ng Matapos pumanaw si Josephine Moncada, ang nanay nila JR, Abigail, Almira at Monica dahil sa sakit na cancer, tuluyan namang silang iniwan din at tinalikuran ng kanilang ama. Dito nagsimula ang kalbaryo ng magkakapatid. pag wala po kami makakain, doon po kami napunta sa palengke, tapos pinangingin mga sa saka po nakuha po kamote. Kaya pag wala po kami kinakain, nakuha po kami dalan po sa palengke, nangangalakal po. Magkaano po ng basura. Naging palaboy sa palengke ng bagong silang sa Caloocan. Halos na malimos ang pagkain sa lansangan para may ipalaman lang sa kanilang sikmurang kumakalam dahil sa gutom. Minsan, umaasa sa pagkaing bigay ng mga taong naaawa sa kanilang naging kalagayan. Nangihingi lang sila dyan, tapos tumutulong sila sa mga nagtitinda para makainin sila ng magpabiling pagkain nila. Marami naman sa kanila dati nagbibigay din mga tinderang naawa sa kanila. Kapag umiiyak po, tapos sa dalawang kapatid ko mga naalta ko po. Tapos po nangyay po ang gatsa. 5 ang kapatid na kailangang alagaan ni JR at dahil siya ang nakatatanda sa magkakapatid, pilit pinasa nito ng mag-isa ang obligasyon na dapat sanang katuwang ang ama. Kasi wala po nung mamatay sa nanay. Tapos pinabayaan po ako ng papa. Ako na po ang tumayang nanay at tata sa mga kapatid ko. Mahirap po maling nanay at tata. Ngunit napahiwalay ang dalawa niyang maliliit na kapatid sa kanila nang balikan at kunin ito ng kanyang ama. Dito, halos madurog ang puso ni JR. At nang mabalitaan ni Malinda ang naging kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang mga pamangkin, agad niyang kinuha ang mga ito at dinala sa kanilang bahay sa Batangas. Dahil nung bago namatay ang ina, tumawag sa akin na sa ospital na natulungan ko yung mga anak niya. Doon nakukonsensya ako at saka kahit hindi ko tumawag sa akin ang ina nila, sila tutulungan ko. Dahil mahal ko nga yung pinsa ko, titinuring ko na rin yung kapatid ko. Talagang bukal sa puso ko ang pagkupkok dahil naaawa ako sa kanila. Sila may dugo ko na. Pinag-aral ni Malinda ang kanyang mga pamangkin. At para may pangdagdag sa pagkain at baon nila sa araw-araw, nagtulong-tulong ang magkakapatid sa paglalako ng ice candy. Kapos sa buhay ang pamilya ni Malinda. Hindi sapat ang kinikita nito sa pagmamanicure at pagugupit ng buhok. Kaya madalas, talbos ng kangkong ang araw-araw na ulam nila sa hapagkainan. Nung panahon na yun, halos puro talbos ang pinakakain ko sa mga bata. Dahil ang kinikita ko, nagmamanicure lang ako, nagugupit. Pero madalang na, siyempre matanda na ako, 51 na ako eh. Nagbabakasakali si Malinda na sumulat kay Ninong Manny para sa magandang kinabukasan sana ng kanyang mga pamangkin.
At bilang ganti sa kuya nilang nag-alaga sa kanila, nangako ang magkakapatid na sina Abigail, Almira at Monica na lagi silang magpapakabait at susunod sa lahat ng utos ng kanilang kuya JR. Kaya, salamat